change the client's linen, Yoko Bella Yoko. occupied, and then after that, Attendance. unoccupied. Tapos na. So, the articles that you need to prepare, syempre, you need to basic. Wala tayong ganito. Ito na muna ang sample. Tapos yung pail na kung saan mag-pupag yung water. Paper or drug. So that's the spillage. Dry yung floor. Yung iba meron shampoo or inflatable shampoo bath. Yung parang siyang it's like isa salon niya. So this time, gagamitin na yung head spot. May malinis naman na ito, hindi naman palagi itong ginagamit sa pagpapaanak. So syempre hindi ko gagamitin yung binibudugo sa ulo ng pasyente. So ginamit na siya sa delivery, hindi na siya. Ayan. So prepare ka na shampoo, yung mga articles na kailangan para sa papaligo. And then, dapat bago kung pumunta sa client's Video. room, prepare mo na yung mga articles. Pumunta ka na ng kamay, assess niyo na yung client sa chart niya kung able ba or pwede bang i-move yung client niyo sa side to side, flat lang siya ng bed, or pwede siyang mag-move from bed to chair or stretcher. The goal in the hygiene talaga is to bring back the client's ability to perform itself. Ibig sabihin, kung kaya niyang gawin yun, hayaan mo siya. Hindi naman sa lahat ng bagay na dahil bed bath ang pinagawa, pipilit niya na hugasan mo siya. Encourage niyo yung client niyo to perform it on her or his own. So kung kaya niyang magligo, mag-isa, with assistance, kaya niyang hugasan yung sarili niya, i-encourage niyo siya. Huwag niyang hayaan niyo siyang kailangan maaan niya yung independence. Ayan. So, para arriving to your client's room, syempre, you provide the privacy, check the bed, and then explain to the client what you're going to do and why is it important. And then, use your gloves in performing the hygiene. Okay? So, bago magsuot ng gloves, i-prepare niyo naman yung client niyo. Put on the side wheels, the nearest side, and then move the client closer to the side. Depende din sa gagamitin yung article. So kung carries pad, you position your client to a diagonal position, a sideways. Buka. Siyempre, lumog nyo muna siya sa side. Dilaw na ata yung nag-aan. Ano narinig mo? Dilaw. Bilang mo kanina sa inyo ng towel, dahil towel, sa isa pa towel, you put under the client's kailangan together, you put it under the client's shoulder. Sa totoong buhay, hyperextend yung neck niya. Bella, mag-adjust ka nga, Bella. May siksik ka pa dyan. Hyperextend yung Punta ka doon. so, yung tao to, nakalayla yung puso niya. So, hindi siya tao, hindi siya nag-follow dun sa normal na ano ng tao na kung saan mag-hyperextend. Kuha. And then, another blanket, ay towel over the client's chest. Ito na nga. Ipaperform na tayo. Kailangan yung water natin, lukewarm. Hindi malamig. Kailangan mo ng sterilize gloves, no? Sir, Kung kailangan gagamitin nyo ng gloves, ay clean gloves lang. Wala akong makita ng clean gloves, kaya huwag lang ako ako dyan ng gloves. Saan?
Saan? Saan? Anong gagawin saan? Steady. Gloves. So kailangan yung end nung Kelly's pad, doon siya magpo-fall directly to the basin. You position the basin at the head part of the head corner part of the bed. So nakaganyan siya, doon siya malalagkas, ha? Okay na. Hindi, doon kasi malalaglag yung ano. Then, get a bath towel. Yung hintayin nyo. Pwede kayo lumapit kung gusto nyo. Then, lagay nyo siya sa mata. Para hindi ma-wet yung eyes niya. And avoid irritation ng mga shampoo. Ayan. So, start na tayo. More water. Hindi tayo magbabasahan. Wash the client's hair. Basa na siya. Apply ample amount of shampoo. May dispenser shampoo. And then lather yung soap dun sa shampoo sa hands nyo, especially the feet. Then apply it. Yung pag-apply nyo is using your fingertips, yung balls of your finger. Pwede sequence from the top part to the bottom part para wala kayong makalimutan. Kasama na rin yung pag-massage ng scalp. Wala, nagpipik yung ulo niya, Bill. And then rinse. If you want to apply conditioner, apply conditioner. Kung hindi na kailangan, pwede nyo rinse para mawala na yung soap. Pwede lang siya. So, re-remove na natin if done. Then, use the towel under the client's head to dry the hair. Tingnan nyo yung gagamitin yung pang. Putang na ano yung towel na Pagka nilagay. dry na yung Tapos hair, yun yung... pwede nyo tanggalin yung towel and then reposition the client to the previous position. So, yung position niya bago siya tapos. Ganun lang kung isang. Ayun yung bed button, sir. So, habang magbibed ba tayo, huwag nyo na muna tanggalin yung towel dun sa hair niya kasi nasa Towel natin. para hindi mo basa yung pillow. Now we're going to proceed with the bed bath. Kailangan mong towel ay dalawa. One for washing and one for Dry. Drying. rinsing, and then the towel is for drying. Make a bath mitten. One for washing, one for rinse. Sa mitten, sa kamay. Ganito yun ha. Kung sobra, iitipin nyo. Yan. Okay? So using the corners of the towel, clean the first na client's eyes. So na-wash nyo siya. Siyempre bago suotin nyo, wash nyo muna. And then, do not use soap in washing the client's eye to avoid irritation. So inner canto. From inner cantos to outer canto. This other side. Yan. Then, this time you can ask the client or yung history niya kung may allergies sa soap. Kung meron, avoid nyo na yung using yung soap sa face. Pwede diretso water lang. Kung pwede naman, you can use soap. So, ang gagawin, wash, rinse, dry. So, yun yung sequence palagi. Wash, rinse, dry. Wash, using soap. dry. So, bila. Ginagawa mo. Mas maganda kung yung towel nyo ay square. Mas madali siyang maayos. Pag winash, pag sa face, using an S motion. Ha? And then, paying special attention to the neck and back of the ears. Kasi papawis yun, yung likod ng tenga, tsaka yung neck. So, after mong wash, separate the towel. Same procedure. Same din. Rinse. And then, you can use the towel behind the client's pwede naman basa as pat dry. Pat dry lang. Huwag yung big portion kasi it can cause friction and injury to the client's skin
Paired skin integrity. Ayan. So, tapos ka na sa head, let's go now to the upper extremities. So, upper extremities, use another blanket, another towel,